Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1934. Marahang pinindot ni Martini ang kanyang kampana na pilit na napaatras ang snakehead sa kanya bago ito agad sumugod kay Alex. Alex, bigyan kita ng kamay. Dragon God Edict, Exorcist Lightning Sword Formation, patayin ang lahat ng kasamaan at angkinan ang espadang ito. Pagkatapos ay pinutol niya ang dulo ng kanyang daliri at hinayaan ang espada na sumipsip ng kanyang dugo. Sa isang segundo, ang espada ay agad na kumikinang na puno ng puro Dragon Chi. Ito ay naging isang maalamat na espada na may napakalaking kapangyarihan. Tita Martini, ito po. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, ngunit tapusin muna natin ang isa sa mga ulo. Hahawakan ko ito habang umaatake ka. Sa sandaling iyon, ang Ancestor Dragon sa likod ni Martini ay umungal habang gumagawa siya ng anting-anting gamit ang dalawang kamay. Nawa ang lahat ng namumuno sa mga mandirigma ay maging aking taliba. 9 Dragons Ghost Binding Cursed Set. Alex. Atake na. Itinuon ni Alex ang chi sa loob ng kanyang ginintoang core at inihanay ito sa Ancient Forbidden Spell ng 12 runes. Naramdaman niyang mas lalong lumakas ang kanyang espada sa kanyang mga kamay. Ito ay uhaw sa dugo at ang snakehead na pinipigilan ni Martini ay ang perpektong biktima. Pamatay. Hindi naglakas loob si Martini at nagpatuloy sa pag-atake kahit na sa tulong ni Alex. Ang kanyang espada ay kumikinang na may kristal na asul na liwanag na bumubuo ng 100 metrong sinag sa kanyang kamay. Dagendong. Napaiyak na naman ang ahas sa sakit. Isang malaking sugat na 12 ng metro ang lalim ang tumama sa balat ng halimaw na naging sanhi ng pagdugo nito ng husto. Bilang resulta ng salakayin ni Martini ang likod ng leeg ng ahas, pinalaki nito ang depensa nito na nililimitahan ang lakas ng kanyang mga pag-atake. Wow! Tingnan mo. Malakas na babala ni Fairy Doctor. 6 na ulo na parang maliliit na bundok ang bumungad kay Alex at Martini habang ang nasugatan ay agad na umatras. Ang mas masahol pa ay ang nakakatakot na sugat ay mabilis na naghihilom. Exorcism Bell, Ring. Ding 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 ding. Ang mystical object na ito ay pangunahing nakakaapekto sa mental na estado ng mga kaaway na nakamamanghang sa kanila sa lugar. Gayunpaman, maaari rin itong sugpuin ng mga kaaway at i-activate ang Dragon Chi, ngunit ang mga miyembro lamang ng Exorcist Dragons ang maaaring gumamit ng kapangyarihang ito. Talaga, ang mystical tool na ito ay ginawa para sa kanila. Napaatras ang 6 na snakeheads nang marinig ang ingay at nailigtas din ang sugatang ulo. Bukod dito, nagsimula silang pumulandet ng napakaraming kamandag na napilitang umatras sina Alex at Martini. Ito ay napakahirap na patayin. Maaari itong magpabata ng ganito kabilas. Reklamo ni Alex. Sumugod din ang Fairy Doctor sa kanila. Bagaman mas kaya niyang hawakan ang isa sa mga ulo, hindi pa rin niya mapatay ang alinman sa mga ito. Kumunot ang noo niya. Mukhang kulang pa ang teammates natin. Napakaraming ulo ng halimaw na ito at lahat sila ay kasing lakas ng mga magsasaka ng Spirit Severing. Higit sa lahat sila ay malalaki, may makapal na kaliskis at mabilis na nagpapabata. Napangiti si Martini. Ang Orochi ay ang tagapag-alaga ng Mount Fuji at ito ay nasa Earth sa napakatagal na panahon. Kaya natural na mahirap talunin. Ngayong nakorrupt na ito ng ilang demonyong chi, mas naging uhaw sa dugo kaysa dati. At hindi talaga natin kailangang patayin ito. Alam nito kung gaano tayo kalakas ngayon kaya sa tingin ko ay hindi ito gagawa ng padalos-dalos. Ang aming pangunahing layunin ay iligtas ang lahat. Sundan mo ako. Inawakan ni Martini ang kanyang kampana at lumangoy pasulong. Sumunod sina Alex at Fairy Doctor at nakita nila ang ahas na nag-aalangan na muling salakayin sila. Sa huli, dahan-dahan itong umatras mula sa isang malaking kuweba sa ilalim ng tubig. Kaya binabantayan ng lalaki ang kuwebang ito. Pero na. Si Martini ay nakipag-uusap sa kanila ng telepathically at pumasok sa kuweba sa isang iglap. Kabanata 1935. Pagkapasok sa kuweba, biglang lumiwanag ang lahat. Nakaalis na rin sila sa tubig. Ang lugar na ito ay nagmistulang isang palasyong gawa sa yelo na puno ng malalaki at kumikinang na mga kristal.
Laking gulat ni Alex at Fairy Doctor nang makita ang kanilang paligid dahil ito ang unang beses na pumunta sila rito. Saan ang lugar na ito? At ano? Ang mga batong ito? Tanong ni Fairy Doctor habang hinawakan ang kristal na pader sa gilid. Ito ay abnormal na malamig. Sus, ang lamig. Siya Finched. Kinalabit din ito ni Alex. Sobrang lamig talaga. Naramdaman pa niya ang kaunting frosty chi dito. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagkagulat. Ito ay dahil ito ay mga espiritual na bato ng yelo. Ang mga ito ay isang magandang material sa pagsasanay para sa sinumang nagsasanay sa martial arts na binubuo ng yelo o hamog na nagyelo. Dahil napakarami dito, ang mga martial artist na iyon ay lubos na nagpapabuti ng kanilang kapangyarihan kung sila ay uupo at magmumuni-muni dito. Nagulat si Martini. Alex, alam mo ba ang tungkol dito? Hindi ko man lang sila nakilala sa unang pagkakataon. Tumango si Alex. Sayang naman dito sa Japan. Kung ito ay Amerika, naisip kong magtayo ng isang bahay sa malapit para makalipat kami. Ang lugar na ito ay mainam para sa pagsasanay ni Inay at Maya. Gayunpaman dahil hindi na rin niya kayang tanggapin ang mga bato, nagpa siya siyang huwag ng mag-isip pa. Sinabi ni Martini, kami ay nasa loob ng hanay ng pagbuo ng bilog sa unahan. Si Nora at ang iba ay kasalukuyang natigil doon kaya malamang na hindi sila makakalabas sa susunod na araw. Nakulong ba sila sa formation? Tanong ni Alex. Sumagot si Martini, malalaman mo kapag nakarating na tayo. Pero hindi rin ako masyadong pamilyar sa mga forma sayon. Noon, kailangan kong gamitin ang aking Dragon Chi para makalusot din, ngunit tila ang forma sayon dito ay automatikong nagpapalit ng posisyon paminsan-minsan. Kaya kailangan nating pagsamahin ang mga kapangyarihan at tingnan kung makakagawa tayo ng mas malaking pasukan. May liligtas ko ang unang tao kapag nasa loob na tayo ng 5 metro. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ang aking mga hakbang. Natahimik si Fairy Doctor at tumingin kay Alex. Tumingin-tingin si Alex sa paligid na nagsasabing, nako, ito ay isang elemental na bitag. Ito ay medyo madaling lutasin. Napahinto si Martini sa kanyang paglalakad nang marinig ito. Anong sinabi mo? Tita Martini, bumalik ka muna dito. Hindi iyon ang tamang posisyon. Ito ay magiging napaka-drain. Kailangan nating pumasok mula rito, sabi ni Alex. Pagkatapos ay lumiko siya sa kaliwa at naglakad papunta sa formation. Tapos, walang nangyari. Maayos naman ang lahat. Natigilan si Martini sa pwesto, hindi makapaniwalang pinagmamasdan siya. Noong nakaraang pagkakataon, kinailangan niyang pilitin ang forma sayo na ito gamit ang lahat ng kanyang lakas kahit na kailangang sayangin ang ilan sa kanyang Dragon Chi para dito. Halos himatayan siya sa pagod pero dali-daling pumasok si Alex. Nakakainis na ikumpara ang sarili ko sa iba. Pakiramdam ni Alex kung ano ang nangyayari sa loob ng formation pagkapasok niya. Si Nora at ang iba pa ay nakulong sa loob ngunit sila ay nasa isang masamang kalagayan. Lahat sila ay naging mga bloke ng yelo na parang mga eskultura ng yelo na nagyelo sa hindi natural na mga posisyon. Napasigaw si Fairy Doctor sa sobrang takot. Bakit sila ganito? Patay na ba silang lahat? Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala, buhay pa sila. Nararamdaman niya ang kanilang chi kaya ligtas na sabihin na sila ay natigil lamang. Dahil ang pinakamalapit na ice statue sa kanila ay si Nora, tumawa siya ng mahina at sinabing, ngayon nagiging masaya na ito. Nora Frostart na ngayon si Nora Stewart. Pagkasabi nito, napansin niya ang bahagyang pagkibot ng mga mata ni Nora kahit na nagyelo. Naglabas ng martilyo si Martini na ikinagulat ni Alex. Hindi ito isang mystical na tool o kayamanan ngunit isang magandang lumang regular na martilyo. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit siya nagdala ng ganito. Ngayon, ihahampas na sana niya ito patungo kay Nora. Hoy, hey. Huwag mong sirain ng ganyan. Hindi mo dapat sirain ng ganyan. Agad naman siyang pinigilan ni Alex. Buhay pa siya. Kung tatamaan mo siya niyan, baka mamatay siya. Ano? Tawag. I-freak. I-click.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1936. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Sagot ni Alex. Ito ay kasing malutong ng anumang bagay na nagyelo kaya hindi kami maaaring gumamit ng puwersa. Tumingin siya sa paligid at hinanap ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ito ay isang kristal na may taas na 3 talampakan na kilala bilang Ice Crystal Marrow. Tuwang-tuwa si Alex nang makita ito. Ito ay isang material na paraan na mas makapangyarihan kaysa sa mga regular na espiritual na bato ng yelo. Ang mga batong iyon ay maaaring makatulong sa mga martial artist na may mga elemento ng yelo sa kanilang pagsasanay, ngunit ang utak na ito ay makakatulong sa kanila na mapunta sa tipping point ng madali. Si Brittany at Maya na nagsasanay sa Silver Frost ay tiyak na bubuti ng husto pagkatapos masipsip ang utak na ito. Ito ay ilang tunay na magagandang bagay. Di ako makapaniwala na ginagamit sila bilang Central Formation Stone. Hindi ito paraan para tretuhin ang gayong kayamanan. I wonder kung sino ang naglagay ng formation na ito. Napakasayang. Ang tanging dahilan kung bakit naging estatwa ng yelo si Nora at ang iba ay dahil sa crystal marrow na ito. Hanggat may nag-alis nito, mapapalaya sila sa mga epekto nito. Halika rito. Walang pagdadalawang isip na idinampi ni Alex ang palad sa utak. Ang Ice Crystal Marrow ay lumipad mismo sa kanyang singsing. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga nagyelo na mga tao ay unti-unting bumabalik sa init ng katawan at nagpakita sila ng mga palatandaan ng espiritual na kapangyarihan sa loob nila. Pagkatapos sa tunog ng pag-crack ng yelo, lahat ay nakaligtas. Si Nora ang unang tumalon. Oh my God! Ang lamig kasi. Alex, painitin mo ako ngayon din. Hindi ko na kaya. Buong tapang na tumakbo ang babae papunta kay Alex, iniabot ang mga kamay sa damit nito. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Ugh! Akala mo asawa mo ako o ano? Umadjejek si Nora. Wala akong pakialam kung ayaw mo. Ininsulto ni Alex bakit ko gugustuhin ang isang bagay na ang tanging layunin ay walang kwentang palamuti. Pulong ni Nora sa kanyang tenga. Wala akong isyo kung gusto mong gamitin ang likod. Sa pagkakataong ito, nataranta si Alex sa kanyang panliligaw at tinulak siya nito. Kaya lang yumuko si Snow at magalang na binati si Alex. Guro. Nataranta ang lahat. Hindi nila ine-expect na i-refer ni Snow si Alex bilang master lalo pat yumuko sa kanya. Nangangahulugan din ito na maaaring kunin ni Alex ang anumang pag-aari ni Snow kasama na ang kanyang katawan. Gayunpaman, walang nakatitiyak kung ano ang kanilang magiging reaksyon kung nalaman nilang ang kaluluwa ng isang lalaki ay nagmamay-ari ng kanyang katawan ngayon. Mahirap siguro, sabi ni Alex. Yumuko ulit si Snow at tinuro ang harapan. Iyan ang totoong Izanami Shrine, ngunit hindi namin nakita si Carol Rockefeller. At tungkol sa Blood Witch, nabalitaan naming patay na siya. Ano? Natigilan si Alex. Medyo matagal bago niya matuklasan na ang Blood Witch ang tanging pag-asa nilang mailigtas si Hailey. Gayunpaman siya ay patay na. Mukhang imposible na ngayon ang pag-angat ng sumpa ng dugo. Tanong ni Fairy Doctor, ano ang nasa loob ng dambana kung gayon? Pagkatapos ay natuklasan nila na ang dambana ay isang malaking espiritual na palasyo ng yelo na puno ng maraming mga bagay na demonyo ng Shira. Ang lahat ng mga ito ay mukhang pareho at labis na nakakabagabag lalo na sa libo-libo sa kanila na magkakasama. Sa kabila nito, kakapasok lang nila sa pinakalabas na lugar ng napakalaking palasyo na may ilang antas. Ang bawat antas ay may kasaganaan ng mga bagay na ito. Hindi lamang iyon, ngunit ang mga bagay na ito ay tila buhay, humihinga ng dahan-dahan habang ang kanilang mga dibdib ay tumaas at bumaba. These are. Nagsimulang magsalita si Nora, ngunit agad na tinakpan ni Alex ang kanyang bibig. Gamit ang telepathy, sinabi niya, stop talking. Baka magising mo ang mga bagay na ito. Magiging dead meat tayo kung mapansin nila tayo. Kabanata 1937. Tahimik silang lamenggalinga sa paligid ngunit hindi na sila ng ahas na pumasok pa sa lugar. Pagkatapos noon, umatras sila ng walang kahit isang ingay.
Bawat isa sa kanila ay nagpipigil ng hininga sa pananabik, hindi ng ahas na huminga ng napakalakas, natatakot na baka magising ang mga nilalang na iyon. Para sa kanila, ang lahat ng ito ay sobrang nakakagulat. Matapos umatras sa kinaroroonan ng formation circle, nagpakawala sila ng malalim na buntong hininga. Sinabi ng isa sa babaeng ex-Flying Eagle, ano iyon? Sa pamamagitan ng pangalang Stella Sue, ang kanyang palayaw ay Bunty, pangunahin dahil ang kanyang balat ay kasing kinas ng balahibo ng isang maliit na tupa. In actual fact, halo-halo talaga siya na Koreano ang lola niya. Siya ay napakalakas din na nakamit ang unang antas ng Spirit Severing. Ang mga Hapon ay palaging lubos na ambisyoso. Kaya hinuhulaan ko na ito ang kanilang sikretong base at naghahanda silang makipagdigma laban sa ating mga Amerikano. Nagtataka ako kung gaano kalakas ang mga bagay na iyon. Kung I knew, I would have killed all of them just for fun, nakangusong sabi ng isang matipunong lalaki. Bagamat inikot ni Stella ang kanyang mga mata sa kanya, ang ekspresyon nito ay nagpakita na siya ay umiibig dahil ang dalawa ay talagang nagde-date. Ito ay si Johan Jacobsen, binyansagang butcher sa Flying Eagles. Siya ay pangalawa kay Jade sa usapin ng kapangyarihan na parang siya ay isang malakas na hilainggan ng karne. Umiling si Martini. Malamang na hindi ito gawa ng mga Hapon. Hindi nila magagawang hybrid ang mga ito sa unang lugar. Sa lahat ng demonyong Chi na naruroon, sa tingin ko ay gawa pa rin ito ng blood cult. Ito ang mga Forerunners. Biglang nagsalita si Alex sa seryosong tono. Lahat ay tumingin sa kanya habang si Bunty ay bumulalas, alam mo kung ano ang mga ito, Alex? Naaalala mo pa ba ang Blood Shearer na nakatagpo natin sa Templo ng Kala? Ang Blood Cult ay malamang na ang mga nangunguna sa hukbong Shearer na dumating sa kaharian na ito. Pinatay lang namin si Carol Rockefeller sa Higurashi Shrine kaya may natitira pang 10 Panginoon. Ang mga taong ito ay lahat ay sinapian ng mga Blood Shuras at ang layunin ng hukbo ng Shearer ay sakupin ang kaharian na ito at gawing hayop tayo, mga tao. Natigilan ang lahat. Umiti si Butcher. Hoy Alex, gawa-gawa mo lang to ha. Iyon lang. Masyadong hindi totoo. Sabi ni Fairy Doctor, totoo. Ikinulong ko pa ang isa sa Demon Tower prison ko. Si Shearer Spider-Woman. Nagulat si Butcher. Ano yan? Ito ay ang pagsasama-sama ng isang tao at isang gagamba. Ang bagay na ito. Talagang umiiral. Paanong ang isang tao at isang gagamba ay gagawin iyon? Demonyong gagamba ba? Nagsalita si Bunty, oh shut up, you silly Butcher. Hayaan mo si Alex na magpatuloy. Tinitigan siya ni Butcher ng buong pagmamahal at talagang itikom ang bibig nito. Sabi ni Alex, hindi gawa-gawa. Sinabi ni Shearer Spider-Woman na kanya itong duwende. At nakita ko rin ang isang selyadong alaala sa templo. 3,000 taon na ang nakalilipas, isang malaking grupo ng mga kaaway ang sumalakay sa templo na nagdulot ng isang kakilakilabot na digmaan. Mahigit 30,000 monghe ang namatay at maging si Saitegarba ay nasugatan ng husto. At ang mga kaaway ay kapwa ang Shuras at ang Undying Clan. Nagsama sila. Noong una, ayaw sabihin ni Alex sa kanila ang sikretong ito, ngunit tila lumalala ang sitwasyon ng ilang minuto. Hindi na niya ito kayang hawakan ng mag-isa, kailangan niyang ibunyag ang sikretong ito. Magagawa lang nilang pag-usapan ang isang paraan para talunin sila kung pagsasamahin nila ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng isa o dalawang tao. Ito ay isang bagay na makakaapekto sa buong sangkatauhan. Nagulat ang lahat sa kanilang kaibuturan. Ano pang alam mo? Tanong ni Martini. Sumagot si Alex, may alam din akong lugar na tinatawag na Spiritual Valley Dungeon kung saan nakatira ang marami sa Undying Clan. Undead nga sila, sigurado iyon. Kahit ilang beses ko silang sinubukang patayin, agad silang bubuhayin. Gayon din ang nangyari sa piitan na iyon, 3,000 taon na rin ang nakalipas. Ang Spiritual Valley City ay wala ng iba kundi mga guho. At nagawa ko ring masilip ang kanilang kasaysayan. Na-curious si Bunty. Sabihin mo, sabihin mo. Naninirahan noon ang mga duwende sa mismong lungsod na iyon, sagot ni Alex.
At nang umatake ang bilyon-bilyong walang kamatayan, isang diyosa mula sa League of Cultivators ang nagdala ng isang hukbo upang tulungan ang mga duwende. Gayunpaman, lubos pa rin silang natalo sa huli. Isang diyosa. Sino yan? Gaano siya kalakas? Tanong ni Snow. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1938. Divinity, sa tingin ko. Sagot ni Alex. Napasinghap ang lahat sa takot. Medyo mahirap nang makarating sa yugto ng immortalization at ang divinity ay umiiral lamang sa mga sinaunang talaan. Marami ang hindi naniniwala na ang divinity ay umiral sa unang lugar. Isa lamang itong hindi maisip na konsepto. Matalino si Fairy Doctor at ikinonekta ang ilan sa mga tuldok. Kaya sinasabi mo na ang Undying Clan at ang Shira ay nagtulungan upang salakayin ang ating kaharian, na bumubuo sa sinaunang hangganan, at ang hangganan ng depensa na itinakda ng mga Supremo noong panahon ng bato ay upang protektahan tayo, mga mortal. Tumanggo si Alex. Iyon din ang naisip ko. Nagpatuloy ang Fairy Doctor, kaya hindi lang mga demonyo ang nakatira sa hangganan, nandoon din ang Shira at ang Undying Clan. Hindi ako sigurado tungkol doon. Umiling si Alex. Pagkatapos ay itinuro niya ang shrine. Nasa loob ang Forerunners, mga demonyong bagay na ginawa ng hukbong Shira. Pangunahing ginagamit ang mga ito para sa pagsalakay, at may kapangyarihan silang makahawa sa mga normal na tao ng mga virus na gagawin silang isang hukbo ng kamatayan ng Shira. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng lahat. Oh Diyos, ito ay nakakatakot. Ilang Forerunner ang naroon. Kung magising sila at magmadaling lumabas ng dambana, mabubuhay pa kaya ang sangkatauhan? Tinitigan siya ni Butcher na may matigas na ekspresyon. Sigurado ka bang totoo lahat ng sinabi mo? Tumanggo si Alex. Nakasalubong ko ang ilan sa mga taong nahawaan ng virus na iyon. At parang sila. Ano na naman ang tawag niya? Oh, Voldemort. Napaka-weird at pangit nila, pero talagang mga estudyante sila ng universidad mula sa Long Beach, sabi ni Martini. Idinagdag ni Alex, at medyo ilang mga kaso din ang nangyayari sa Long Beach. Lahat sila ay mawawala ng kontrol sa kanilang pag-iisip na parang naging mga hayop. Ang mga taong ito ay nalasan din ng parehong laso na nakita namin sa katawan ng aking amo. Commander Benmore. Tama iyan. Nagsalita si Snow. Guro, hindi namin maiiwan ang mga bagay na ito dito. Kung magising sila at magmadaling lumabas, magdudulot sila ng apocalypse. Siya ay nagsasalita tungkol sa Forerunners. Sagot ni Alex, ako rin, pero paano natin sila papatayin? Napakarami nila dito. Maaaring salakayin tayo ng 10,000 kapag napatay natin ang isa sa kanila. Pagkatapos ay huminto siya at nagtanong, paano ka nakapasok dito? Wala na bang ibang tao dito sa dambanang ito? Itong kakaibang espiritual na Ice Stone Palace lang ba ang nandito? Sabi ni Nora, syempre meron. Sinusundan namin ang ilang mga tao dito at nauwi kami sa pakikipaglaban sa kanila sa Formation Circle. Lahat sila ay namatay at 2 sa aming mga miyembro ang isinakripisyo rin. Nang banggitin ng salitang sakripisyo, ang mga miyembro ng Flying Eagles ay mukhang malungkot. Maaaring sanay na sila sa kamatayan at pagsasakripisyo nitong mga nakaraang taon, ngunit patuloy pa rin silang nagdadalamati sa tuwing nasaksihan nila ang kamatayan. Walang nakakaalam na unti-unting umiinit ang palasyo. Hindi na kasing lamig ng dati. Nang makuha ni Alex ang Ice Crystal Marrow, hindi niya inaasahan na mayroon itong iba pang mga function maliban sa pagyayelo sa mga tao sa bilog. Kinokontrol din nito ang temperatura sa loob ng palasyo. Ang mga elemento ng yelo sa loob ng utak kasama ang mga espiritual na bato ng yelo ay bumuo ng isang malaking bilog na porma sayon. Kaya naman, ang mga Forerunners sa loob ng palasyo ay nag-hibernate. Ito rin ay dahil ang mga Forerunners sa loob ng palasyo ay hindi pa mature. Gayunpaman, ngayong wala na. Basag. Iginalaw ng isa sa mga Forerunner ang braso nito na naghulog ng tinadtad na yelo sa lupa. Pagkatapos noon, dahan-dahan nitong iminulat ang pulang dugo nitong mga mata. Kabanata 1939. Roar.
Biglang isang mahaba at nakakatakot na sigaw ang nagmula sa loob ng palasyo. Umalangaw-ngaw ang mga dayandang sa buong lugar na nagpaputi sa mukha ni Alex at ng iba pa. Narinig niyo ba iyon? Tanong ni Nora. Oh shitty. Nagising na ba sila ngayon? Malaki ang mga mata ni Butcher kaya't ang paglaki ay nagmukhang nakaumbok. Oh hindi. Tumingin si Don sa palasyo habang ang kanyang puso ay lumubog sa ilalim ng dagat. Sabi ni Martini, hindi natin sila mapapaalis sa lugar na ito. Hindi lamang ang Japan ay masisira, ngunit maaari rin silang makarating sa Amerika pagkatapos ay kumalat sa buong mundo. Tumango si Alex. Punta tayo sa entrance. Basta magbantay tayo, baka mabunot lang natin ito. Naisip ng lahat na ito ay isang magandang ideya. Nangangahulugan ang pagbabantay sa pasukan na hindi nila kailangang harapin ang napakaraming forerunner sa isang pagkakataon. Inilabas nila ang kanilang mga sandata at sumugod sa pasukan ng palasyo. Tawag ni Alex sa kanila. Teka, hayaan mo akong maglagay ng Zarvico Formation Circle doon, kung hindi, magkakaproblema tayo kapag nahawa tayo ng mga nilalang na iyon. Binuo niya ito ng napakabilis, hindi nag-aksaya ng anumang oras. Inilabas niya ang isang Zarvico anting-anting at bumuo ng 10 metrong pormasayo na bilog sa pintuan gamit ang kanyang dugo bilang medium gamit ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, bago niya ma-activate ang bilog, napansin ng isa sa forerunners si Alex. Ito ay tila isang jackal na naglalakad sa 2 paa. Mayroon itong mahahabang paa, matulis na bibig, at pulang dugo na mga mata. Bumagsak ito sa lupa na may malakas na kalabog ngunit bahagyang nataranta matapos pagmasdan ng mabilis na paggalaw ni Alex. Gayunpaman, makalipas ang 5 segundo, sumipa ang instincts nito. Nagpakawala ito ng mahabang dagandong bago sumugod sa pasukan. Ito ay darating. Ito ay darating. Hindi lang si Alex ang nandoon. Alam ng lahat na kaharap nila ang isang napakabigat na kalaban. Ang espiritual na enerhiya ng lahat ay nagniningning, lalo na ang mga mula sa Flying Eagles. Dahil lahat sila ay mga super warrior na sumunod kay Jade sa buhay at kamatayan, hindi sila kailanman atras sa pakikipaglaban, ngunit sa halip matinding uhaw sa dugo sa loob nila ang matrigger. Boom! Tarat-tarat! Ang demonyong chi sa loob ng Forerunner ay kumulo. Dahil 10 metro ang layo nito mula sa pasukan, tumalon ito mula sa lupa at kinasusuklaman ang matatalas nitong ngipin. Hayaan mo akong magkaroon ng unang pagpatay. Agad na lumapit dito ang isang mabilog na lalaki, may hawak na 2 espada na kalahating metro ang haba. Siya ay maaaring 220 pounds ngunit siya ay may lubos na liksi. Mabilis na ibinayo ang kanyang mga espada at nagawa niyang maglaslas ng 2 malalalim na hiwa sa tiyan ng Forerunner na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo nito sa buong lugar. Nauwi pa siya sa dugo. Ang Forerunner ay nahulog sa lupa at hindi na makabangon. Isang malungkot na hagulgol ang pinakawalan nito bago tuluyang bumantong hininga. Ang chubby na lalaki ay si Gordon Gutierrez ngunit mayroon siyang matikas na palayaw sa loob ng Flying Eagles na si Dancer. Sa isang pag-atake lamang, nakuha niya ang unang pagpatay. Si Dancer ay random na nag-pose sa isang dance position. Hindi iyon masama. Hindi ito kasing tibay ng mga demonyong lobo sa hangganan. Biro ni Bunty. Hoy Dancer, tumataba ka na naman. Kung magpapatuloy ito, hindi ka makakahanap ng makakasama sa sayaw. Sinipa ni Dancer ang bangkay ng Forerunner at ngumiti. Ikaw ba ang magiging kasosyo ko sa sayaw kung magde-diet ako? Ngumiti ng matamis si Bunty. Kailangan mong tanungin ang aking lalaki. Umisi si Butcher at yamakap sa bewang ni Bunty. Wala akong karne sa ilang araw kaya medyo nagugutom ako. Kay Chubbs, sa tingin mo ay mayroon kang masyadong maraming karne para sa iyong sariling kapakanan. Sinusubukang sipsipin ang kanyang tiyan, sinabi ni Dancer, magpakitang gilas ka, at baka mas maaga ka pa. Oh, mawala ka. Walang nagkakagusto sa iyo, Chubbs. Inangat ni Alex ang kanyang tingin upang tumingin sa kanila at naisip na ang mga taong ito ay tila kawili-wili. Ang gayong mapurol na labanan ay nangangailangan ng pampalasa pagkatapos ng lahat. Noon ay may naramdaman siya. Sinulyapan niya ang bangkay ng Forerunner at sumigaw.
Ingat! Sa ilalim ng iyong mga paa. Anong meron? Ibinaba ni Dancer ang kanyang ulo. Pumalo ng bangkay nang wala sa oras at kinagat si Dancer sa likod. Oh! Tawag! I-freak! I-click! I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1940. Napasigaw si Dancero sa sakit. Katabi niya si Butcher. Inilabas na niya ang kanyang palakol upang hatiin sa kalahati ang katawan ng Forerunner. Pinaalalahanan sila ni Alex na alala ko na. Kailangan mong putulin ang ulo ng Forerunner para tuluyan itong patayin. Itinaas ni Butcher ang kanyang palakol at pinutol ang ulo. Shift. Inubad ni Dancer ang kanyang pantalon at napansin niyang umitim na ang kanyang sugat. Nagulat siya at napabulalas siya, ito ay lason. Oh shitty, hindi ako magiging isa sa mga Death Army ng Shire, tama ba? Ang lahat ay tumingin lubhang madilim. Pagkatapos ay gumawa si Alex ng anteng-anteng sa kanyang kamay at tumalon sa Zarbeco Formation Circle na kakagawa lang niya. Shing! Ang mga sinag ng pulang ilaw ay kumikinang habang nabuo ang isang formasayo na bilog na may mga anteng-anteng na lumulutang sa paligid na nabuo sa lupa. Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala, tumayo ka lang dito at magiging mas mabuti ka rin sa ilang sandali. Tumalon kaagad si Dancer sa bilog. Kasabay nito, naramdaman ni Alex na parang pumapasok sa kanyang katawan ang mga daloy ng wishing power. Hindi lang isa kundi 10. Nangangahulugan iyon na lahat maliban kay Snow ay nagbigay kay Alex ng ilang wishing power. Ilang saglit lang, isang buga ng itim na usok ang lumabas mula sa sugat ni Dancer nang gumaling ito sa napakabilis na bilis. Marahan na sinampal ni Dancer ang alikabok sa kanyang likuran. O pare, gumaling na. Tapos tumawa siya at nag-thumbs up kay Alex. Nakakagulat ka, kuya. Masarap magkaroon ng doktor sa team. Hindi na ako matatakot na masaktan pa. Noon lang tumindi ang sitwasyon sa palasyo. Ang huling sigaw na iyon na pinakawalan ni Forerunner ay tila isang hudyat. Ilang saglit lang ay bumungad sa kailaliman ng palasyo ang mabibigat at mabilis na yabag. Tila maraming Forerunner ang sumusugod sa kanila mula sa pagliko. Tumayo si Butcher sa harapan at sumigaw, narito na ang pangunahing ulam. Lahat maghanda para sa labanan. Itataya natin ang ating buhay para protektahan ang Amerika. Nagpout si Bunty, hindi na tayo bahagi ng Flying Eagles, bakit kailangan nating magsaya? Sabi ni Nora, maaaring wala tayo sa Flying Eagles pero hindi namatay ang ating espiritu kasama ng ating mga titulo. Kung hindi, mabibigo natin ang lahat ng ating mga kapatid na namatay. Sa loob lang ng ilang segundo. Gamitin ang iyong espada at protektahan ang Amerika sa iyong buhay. Ang siyam na nakapagpapatibay na salita ay pumuno sa mga bulwagan habang ang kaaway ay palapit ng palapit sa kanila. Boom! Tarat-tarat! Nagsimula na ang madyugo at malagim na labanan. Sa loob ng isang minuto, ilang ulo ng Forerunner na iyon ang nahulog sa lupa. Sa pagharap sa isa sa kanilang sarili, ang grupo ay nagawang pagtagumpayan ang mga halimaw na ito ng madali. Ang problema lang ay wala silang ideya kung ilan pa ang nasa palasyo. Sunod-sunod ang sunod-sunod na parang marami pa rin kahit gaano pa karami ang napatay nila. Higit sa lahat tila pinalakas ng mga Forerunner ang kanilang sarili sa pamamagitan ng kanibalismo. Pagkalipas ng 5 minuto, may libu-libong ulo sa lupa. Gayunpaman, nagsimulang bumagal ang kanilang bilis ng pagpatay at mayroong iba't ibang uri ng Forerunners na may iba't ibang lakas. Ang mga mahal ay nangangailangan lamang ng isang pag-atake upang putulin ang kanilang ulo. Gayunpaman, ngayon kailangan nilang iuboy ang kanilang mga espada ng 2 beses upang magawa iyon. Masama ito. Mauubos tayo. Napaungol si Fairy Doctor. Hindi lang nawala ng lakas ang iba kundi si Alex ay nauubusan na rin. Dahil siya ang pinakamahina, siya ay karaniwang. Ang dapat nilang protektahan. Bukod dito, hindi sapat ang pasukan para sa buong koponan at hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na patayin ang alinman sa mga halimaw na ito. Gayunpaman, ang pagpapanatili ng Zarbeco Talisman Formation ay mas mabilis na pinatuyo siya kaysa sa iba. Kung hindi niya natanggap ang Reg Along iyon mula sa Pindola, hinimitay na siya ngayon.
Mapalad na ang mga taong ito ay nakakatulong pa rin na mapataas ang kanyang banal na kapangyarihan sa kabila ng pakikipaglaban sa mga kaaway. Sinabi ni Nora, ang pagpatay ba sa kanila ng hindi sinasadya ay magbubunga ng napakalakas na Forerunners. Napansin naman ni Alex ang kung anong enerhiyang dumadaloy sa ilalim ng palasyo. Sa karagdagang inspection, napagtanto niya na ang lugar na ito ay isa lamang malaking pormasayo ng bilog. Nagmadali siyang obserbahan ito at sumigaw pabalik sa koponan, mayroon akong ideya. Ang lugar na ito ay isang malaking pormasayo na bilog at ang mga espiritual na bato ng yelo ang pinagmumula ng kapangyarihan nito. Ang palasyong ito ay isang Forerunner hatchery. Magagamit natin ang kapangyarihan nito para pasabugan ang pagbuo at ang mismong palasyong ito. Kabanata 1941. Medyo hinihingal si Dancer. Masakit ang magkabilang kamay niya sa pagpatay at napuno siya ng dugo. Sa oras na ito, sinabi niya, Brother Miracle Doctor, anong magandang solusyon ang mayroon ka? Gamitin ito dali, sasakupan ka namin, ouch. Pahirap ng pahirap ang mga beastard na ito. Maging ang aking espada ay malapit ng mabali. Sabi ni Bunty, tama. Gagawin namin ang sinabi mo at susunugan namin ang lugar na ito. Sabi ni Martini, kailangan mo ba ng tulong namin sa anumang bagay? Sinabi ni Alex, kailangan kong mag-set up ng isang formation para gumawa ng mga pagbabago sa malaking formation circle na ito, ngunit kailangan kong magkaroon ng 9 na espiritual na tool para sa pinakabuod ng formation. At magiging tapat ako, ang 9 na espiritual na kagamitang ito ay mawawala magpakailanman. Ang mga espiritual na kagamitang ito ay sasabog kasabay ng pagpapasabog ng malaking pormasayo ng bilog. Bam! Casual na ikinaway ni Martini ang kanyang kamay at inihagis ang napakaraming espiritual na kagamitan sa dominanteng paraan. Kunin mo. Hindi na kailangan magpasalamat. Wala akong iba kundi ang maraming espiritual na kasangkapan. Napatulala agad si Alex nang tumingin siya sa paa niya. Kung titingnan ang lahat ng espiritual na kagamitang ito, lahat ng ito ay may magandang kalidad. Para sa kapakanan ng Diyos, napakaraming babae sa bahay kasama ang 8 magagandang babae sa ilalim ni Dorothy, ngunit wala sa kanila ang may anumang disenteng sandata. Not to mention a spiritual tool, wala man lang silang mystical tool. May 100 piraso ng spiritual tool sa tabi ng kanyang mga paa. Napangiti si Bunty at sinabing si Madam Principal ay napakalaki. Hoy, hanggal na butcher. Tingnan mo, ito ang mga larwang ibinigay ni Principal Henderson sa kanyang asawa. Tignan mo ang sarili mo, wala ka man lang stick after all these years, ha? Casual na pinutol ni Butcher ang ilang leeg ng Forerunners at sinabing, bakit kailangan mo ng stick kung nasa iyo na ako? Sabi ni Nora, oy. Huwag simulan ang iyong dirty talk kapag mayroon kang hindi pagkakasundo. Ingatan mo kaming mga bata, ha? Mga bata. WHO. Dancer. Saglit na nanigas si Dancer. Maya-maya, isang Forerunner ang nagkamot ng dagwang sugat sa braso dahilan para mapasigaw siya sa sakit. Buti na lang, maganda ang Zarbeco Talisman Formation ni Alex. Inalis ni Alex ang lahat ng mga espiritual na kagamitan gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan at sumigaw, maghintay kayo dyan, bigyan mo ako ng kalahating oras. What the hell? Kalahating oras. Nauubusan ako ng espiritual na kapangyarihan. Sinong may gamot? Fairy Doctor, isa kang elixir master, meron ka ba? Sigaw ng isang fire attributed cultivator. Siya ay isang malakas na damage dealer ngunit ang pagkaubos ng kanyang espiritual na kapangyarihan ay masyadong mabilis at kailangan na niya ng recharge. Umiling ang Fairy Doctor. Patawad. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito sa paglabas ko. Nagdala ako ng maraming antidote pills ngunit hindi ako nagdala ng anumang espiritual na suplemento ng kapangyarihan. Sabi ni Bunty, Vulcan, gusto mo ba ng spiritual demon pill? Dalawa sila. Ang alias pala ng taong iyon ay Vulcan. Agad namang sumagot si Vulcan. Oo. Sinabi ni Bunty, ilang espiritual na bato ang handa mong ibigay? Sabi ni Vulcan, 50. Damot AS. 100, higit pa. 200. Gusto mo ba o hindi?
Matalas ang tenga ni Alex na nagsiset up ng formation at narinig silang nag-uusap. Naiisip niya, tama ba ang narinig ko? 2 spiritual demon pills para sa 200 espiritual na bato. At mayroon pa silang mood na gumawa ng mga deal sa ganoong sandali. Ang punto ay hindi ko alam kung saan hahanapin ang mga espiritual na bato bago ito. Ganyan na ba kamura ang mga espiritual na bato ngayon? Habang inaayos niya ang formation ay napatingin siya doon. Narinig niyang agad na pumayag si Vulcan sa deal. Pagkatapos nakatanggap si Vulcan ng 2 spiritual demon pills at agad na uminom ng isa. Agad na sinabi ni Alex, mayroon din akong spiritual demon pills. Gusto mo pa ba sila? Meron ka rin. Maganda ba ang kalidad? Mabilis na pinasa ni Alex ang isang tableta sa kanya. Sa sumunod na sandali, gulat na sinabi ni Vulcan, 100% purong spiritual demon pill. Saan mo ito nakuha? Gusto ko ito. 200 espiritual na bato para sa isang tableta. Ilan pa ang meron ka? Gusto ko silang lahat. Ano ang itsura ng iyong espiritual na bato? Ano pa kaya ang itsura ng isang espiritual na bato? Binato niya agad ang isang piraso. Tiningnan ito ni Alex. Isa talaga itong espiritual na bato. Kasing laki ito ng hinlalaki, hugis parihaba at malinis na hiwa. Gayunpaman, mayroong ilang mga dumi o isang bagay sa loob nito kaya ang kadalisayan nito ay hindi mataas. Ito ay kabilang sa isang mababang espiritual na bato. Ngunit iyon ay talagang isang espiritual na bato. Sabi ni Alex, sige. Pero wala akong masyadong kasama ngayon. 300 pills lang. Ilan ang sinabi mo? 300 table tas. Sige. Gusto ko silang lahat. Gusto ko kahit gaano karami. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Bunty, hold up, hold up. 100% purong spiritual demon pill. Tingnan ko. Nagmamadaling isinubol ni Vulcan sa kanyang bibig. Wala na. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1942. Ikaw. Takot. Hoy, Rockefeller brat, ibenta mo sa akin ang 10% purong spiritual demon pills. Bibigyan kita ng 250 bato para sa isang tableta. 300. Nagsimula kaagad ang dalawa sa pakikipagtawaran. Sumigaw si Dancer, hoy. Seryoso ba kayong dalawa dito? Nasa akin na ang pressure ngayon. Pagkatapos nito, sumigaw siya, Brother Miracle Doctor, bibigyan kita ng 350 bato. Smack! Isang storage purse ang inihagis sa harap ni Alex. Si Vulcan ang naghagis nito. Narito ang 200,000 espiritual na bato para sa 500 ng iyong spiritual demon pills. Bigyan mo muna ako ng 300 pills at bumawi sa 200 pills mamaya. Hindi nakaimik si Alex. Naiisip niya, wala na ba sa isip ang mga taong ito? Spiritual demon pill lang iyon. Pagtingin niya sa kanila, pakiramdam niya ay ibinebenta niya ang mga ito sa napakamura. Matapos matanggap ni Vulcan ang spiritual demon pills, ngumiti siya mula sa tainga para kumain. Ang hindi nila alam, itinuring ni Holly ang mga spiritual demon pills na iyon na parang jelly beans. Nawala ba sa isip ang mga ekspertong ito? Dahil ba ang mga espiritual na batong ito ay napakamura kaya walang may gusto sa kanila? Samantala, patuloy na dumarami ang mga forerunners sa palasyo. Ang bawat isa sa kanila ay pinahusay. Ang presyon ay mas malaki. Sumigaw si Nora, Rockefeller brat, gaano pa katagal? May negosyo pala si Alex pero hindi pa rin tumitigil ang kamay niya. Ilang saglit pa ang laban bago sumigaw si Alex, tapos na. Lahat tumakbo papunta sa akin. Nag-set up ako ng wandering formation dito. Makakabili ito ng oras para makalabas muna tayo. Sige. Mag-isa kayo. Ilalabas ko muna ang ultimate move ko. Inilabas ni Vulcan ang kanyang ultimate move, ang Nine Dragons Chant. Umalis na siya matapos itong pakawalan. Tinakpan ng napakaraming fire dragon ang buong pintuan na humaharang sa mga hakbang ng forerunners. Napatingin si Martini sa palasyo. Tumakbo. Swoosh.
Swoosh! Swoosh! Ang mga numero ay umatras. Nagtanong ang fairy doctor, Alex, gaano ka kumpiyansa sa spell formation? Kung sila ay atras at mabibigo na pasabugan ang spell formation, ang Forerunners ay lalabas lahat. Sabi ni Bunty, as matters stand, we have to live even if it won't work, we can't hold it anymore. Ano ang pinagtatawanan ninyo? Bilisan mo at umalis ka na. Malapit nang lumabas ang Fire Dragon's chant. Isang grupo ng mga tao ang sumulpat na parang kidlat. Nang wala pang 300 metro ang layo nila sa lugar na iyon, sunod-sunod ang malalakas na dagandong mula sa likuran. Ang Forerunners ay nagmamadaling lumabas at pagkatapos ay nakulong sa loob ng Alex's Wandering Formation na nakabunggo na parang mga langaw na walang ulo. Gayunpaman, ang Wandering Formation ay hindi maaaring maglaman ng masyadong maraming Forerunners. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Wandering Formation ay pilit na tinanggal. Whoosh! Ang isang malaking halaga ng Forerunners ay umungol at umaalis sa lugar. Bago ito, hindi nila sila makitang mabuti dahil masikip sila sa loob ng Spiritual Ice Stone Palace. Ngayong lumingon sila at tumingin, nagka-goosebumps lang sila. Maraming Forerunners. Tiyak na magiging malaking sakuna sila kapag nakapasok na sila sa mundo ng mga tao. Sa sandaling ito, dumating sila sa pasukan ng kuweba. Alex. Napatingin ang lahat kay Alex at naghintay na isaaktibo niya ito. Ang isang sinaunang runic seal ay matagal nang itinayo at hawak sa kanyang kamay. Tumingin siya sa umaalon na Forerunners at sinabi, pagkatapos ng araw na ito, ang Mount Fuji ay magiging kasaysayan. Swoosh! Pinitik niya ang daliri niya. Ang selyo ay nahulog sa lupa. Sa susunod na sandali, ang Forma Scion ay agad na naisaaktibo. Lumiwanag ito gamit ang nakasisilaw na puting liwanag na naglalabas ng lahat ng enerhiya sa espiritual na batong yelo. Bilisan mo ang pagtakbo. Kabanata 1943. Hating gabi noon. Maging sa Japan, makikita ang kaunting madilim na liwanag sa silangan na nagpapahiwatig na ang bukang liwayway ay hindi malayo. Gayunpaman, ito ay isang gabing walang tulog para sa maraming tao sa Japan. Mula sa emperador hanggang sa mga karaniwang tao, hinuhulaan ng lahat kung ano ang nangyari sa langit sa itaas ng Mount Higurashi kanina. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay nakasalalay sa katotohanan na ang emperador ay agad na nagsagawa ng isang emergency na pulong sa magdamag at inutusan ang kanyang mga ministro na alamin ang katotohanan ng mabilis habang ang mga sibilyan ay makakakuha lamang ng impormasyon mula sa internet, social media, balita at self-published media. Ang emperador ng Japan at marami sa kanyang mga ministro ay nagtipon at nangolekta ng impormasyon mula sa lahat ng panig. Ang lahat ng mga larawan at footage ay ipinakita sa malaking kurtina sa dingding na display. Aking Panginoon, ito ay isang satellite picture sa oras ng insidente. Noong panahong iyon, ang langit ay puno ng pulang-pulang ulap. Ang aming pagsisiyasat ay nagpakita na may mabigat na amoy ng dugo sa loob ng 100 milyang radius. Aking Panginoon, ang footage na ito online ay nagpapatunay na ang taong ito na nagngangalang Alex Rockefeller ay mula sa Amerika ngunit walang impormasyon tungkol sa taong ito o ang kanyang mga detalye sa pagpasok sa checkpoint ng hangganan ng ating bansa. Ungol ng isang tao sa gilid. Hindi ba ito kalokohan? Paanong ang isang taong maaaring magdulot ng ganoong kalaking kaguluhan ay mag-iiwan sa amin ng papasok na impormasyon? Napakatuso ng mga Amerikano, paanong hindi nila ito maiisip? O Shimokon, masyadong generic ang impormasyon mo. Nagalit yung nagbigay ng report kanina. Ichiro Koryo, how dare you? Wala kang karapatang makialam kapag nagsusumbong ako sa Panginoon. Umalis ka sa paningin ko. Sinabi ni Ichiro Koryo, mayroon akong kopya ng surveillance ng Higurashi Shrine dito, makikita mo ang ilang footage noong panahong iyon. Oh. Bilisan mo at laruin mo. Hindi nagtagal, makikita ang mga fighting scenes noong panahong iyon mula sa nilalaro na footage. Sa kasamaang palad, malalim na ang gabi at hindi masyadong tama ang anggulo ng surveillance camera, kaya nakumpirma lamang nila na ang 3 tao ay mula sa Amerika. Gayunpaman, malinaw na nakikita ang bundok ng mga puting buto at ang halos nawasak na dambana.
Kahit isang helicopter na pinasabog ng ferry doctor ay sinisi kay Alex at sa iba pa. How dare the Americans commit such a crime in our Japan? Ang krimen ay hindi mapapatawad. Dapat ibigay ang hustisya sa mga Amerikano. Pagbabayad sila sa amin ng napakataas na kabayaran. Habang ang mga ministro ay nag-aapoy sa galit at ang emperador ay umuungal, narinig nila ang isang nakakabasag lupa na tinig ng biglang. Boom! Tarat-tarat! Marahas na yumanig ang gusali ng opisina ng House of Councilors. Hindi mabilang na mga salamin na bintana ang nabasag. 2 beses na kumikislap ang malaking screen sa dingding at naging itim. Sa sumunod na segundo, bumulusok sa kadiliman ang buong gusali ng opisina at maging ang buong lugar. Nako! Tindol! Sa dilim, hindi mabilang na mga tao ang sumigaw, tumakbo at nagtago. Kagad pagkatapos, inabot ng lahat ang kanilang mga cellphone upang sindihan ang screen o flashlight. Mayroong isang grupo ng mga bodyguard na malapit na nagpoprotekta sa kaligtasan ng Emperor. Nagtago ang lahat sa isang lugar kung saan inaakala nilang ligtas at balis ang nakikipag-usap. Si Richard Asterisk. Kasabay nito, ang Mount Fuji ay parang binomba ng daan-daang nuclear bomb. Hindi rin magiging malakas ang mga bombang nuclear. Ang napakalaking perennial snow-covered Mount Fuji ay tila biglang nawala ng suporta sa ibaba. Ang buong bundok ay gumuho at pagkatapos ay nagsimulang gumuho, mabilis na lumubog. Samantala, si Uncle Drake na nagpapahinga sa Mount Fuji para mabawi ang kanyang mga sugat ay biglang natulala. Binagsak niya ng malakas ang lupa at tumalsik ang katawan niya ng mataas na nakabitin sa hangin. Nakita niya ang malaking Mount Fuji na gumuho sa harap ng kanyang mga mata at lumubog sa lupa. Kasunod nito, ito ay nilubog ng hindi mabilang na tubig dagat o tubig sa ilalim ng lupa. Nawala na agad ang kinauupuan niya kanina. Ito ay naging isang malaking sinkhole at sa ilalim nito ay malamig na tubig sa lawa. Dragon Lord, anong nangyari sa kanila? Napatulala si Tito Drake. Nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, alam niya na ang malaking pagbabago dito ay dapat na nauugnay sa Dragon Lord. Gayunpaman, kahit na ang napakalaking Mount Fuji ay lumubog. Gaano kalaki ang pagsabog na nangyari doon? Hindi man lang siya naglakas loob na isipin ito. Sa ganoong sitwasyon, makakaalis pa kaya si Dragon Lord, Alex at ang iba pa? Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1944. Hindi niya alam. Natigilan siya sa pagkakasuspinde, hindi sigurado sa susunod niyang gagawin. Pagkatapos ng hindi malamang tagal ng panahon. Boom! Tarat-tarat. Isang figure ang lumabas mula sa malaking sinkhole sa lawa. Pagkatapos nito, ang pangalawa, pangatlo. Mga 10 figure ang patuloy na sumugod, ito ay sina Alex, Martini at ang iba pa. Nang makita ni Uncle Drake si Martini na buo ang pagbabalik, agad siyang sumugod sa tuwa. Dragon Lord, nakabalik ka ng ligtas. Iyan ay mahusay. Anong nangyari sa baba? Paano lumubog ang Mount Fuji? Tiningnan ni Bunty ang malaking sinkhole sa ilalim ng kanyang mga paa at sinabi, "So, itong malalim na sinkhole ay ang malaking bunganga na nabuo pagkatapos lumubog ang Mount Fuji." Tumango si Uncle Drake. Sabi ng doktor ng diwata, "I-save natin ang usapan para mamaya. Masyadong malaki ang kaguluhan dito at tiyak na magdudulot ito ng malaking pag-aalala sa Japan." Ang pagbagsak ng Mount Fuji ay lilikha ng kaguluhan kahit sa pandaigdigang saklaw. Masyadong malaki ang impact. Hindi na tayo makikita, bilisan mo at umalis ka na. Alam din ng lahat na ang sitwasyon ay apurahan at hindi sila maaaring magtagal. Nang makilala nila ang direksyon, tumakas sila sa hilagang kanluran. Gayunpaman, sa oras na ito, napansin ni Alex na may humihingi ng tulong sa bagong nabuong lawa. Kung susuriin, ito pala ay isang pamilya na may 3, isang pares ng mga asawa at isang maliit na batang babae na 5 o 6 na taong gulang lamang. Ang pamilyang ito ng 3 ay hindi rin pinalad sa pananatili sa Mount Fuji sa ilalim ng malamig na panahon. Sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit ngayon na sila ay nahulog sa lawa at hindi na magtatagal.
Nang makita ang nahihirapang mga mortal, lalo na ang maliit na batang babae na malapit ng lumubog sa lawa, nahabag si Alex. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang taong nagmana ng legacy ni Saitagarba at isang taong puno ng habag. Imposibleng wala siyang pakialam kaya agad siyang sumugod para iligtas ang mga tao. Splash! Umawak siya sa hangin at inilabas ang batang babae mula sa tubig. Pagkatapos kinugot niya ang dalawa pang matanda at nagmamadaling umalis sa malalim na lawa. Sa oras na ito, ang batang babae ay nilalamig at labis na nabigla kung kaya't ang kanyang kaluluwa ay tila nanginginig at malapit nang umalis sa kanyang katawan. Agad na pinigilan ni Alex ang kanyang kaluluwa pabalik sa kanyang katawan gamit ang Ultimate Book of Medicine at naglapat ng Zarbeco Talisman. Noon lamang niya ginawang kapayapaan ang mapanganib na sitwasyon. Agad na lumuhod ang mag-asawa sa lupa at nagpatira pa kay Alex. Salamat Tengen-sama. Salamat Tengen-sama. Sinulyapan sila ni Alex at nagmamadaling umalis. Pagkatapos makipagkita sa fairy doctor at sa iba pa, sinabi ni Butcher, Rockefeller Brat, hindi mo na dapat sila iligtas. Bakit? Mga Hapones sila. Ngayong nakita na nila tayo, baka ipaalam nila ito sa mga opisyal ng Hapon. Madali itong magdulot ng mga internasyonal na hindi pagkakaunawaan na magiging lubhang mahirap. Sinabi ni Dancer, papatayin ko sila. Sabi ni Nora, kaya mo ba? Ako. Kumunat ang noo ni Alex at sa kanya ito kibet balikat. Ang isang tunay na lalaki ay dapat gawin ang dapat niyang gawin. Malaki ang nagawa namin para sa Japan sa pagkakataong ito. Kahit may problema talaga, I'll bear it alone. Niyakap ni Bunty ang kanyang leeg at sinabi kay Butcher. Butcher, kailan ka pa naging duwag? Ang mga opisyal ng Hapon ay wala. Kung ano man ang ginawa ng Rockefeller Brat ay ginagawa ko rin. Kung maglakas loob silang panagutin ang Rockefeller Brat, papatayin ko ang aking paraan sa Higashiyama Imperial Palace at papatayin ang kanilang emperor. Sabi ni Nora, ibilang mo ako. Ililigtas ko sila kahit hindi niya ginawa. Sinabi ng fairy doctor, ako rin. Sinabi ni Dancer, ako. Nagtampo si Butcher. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kabanata 1945. Mabilis na nagmadaling lumabas si Alex at ang iba pa sa paligid ng Mount Fuji. Pagkatapos agad silang pumasok sa rehiyon ng dagat at lumipad sa kalangitan. Makalipas ang kalahating oras, isang balitang nakakasira ng lupa ang sumabog sa buong mundo. Lumabog na ang bundok Fuji. Si Richit Asterisk. Noong araw na iyon, maging ito man ay Japan, Amerika, ang mga katabing maliliit na bansa o ang malalaking dayuhang bansa, ang balita ng lumubog na Mount Fuji ay naging mga headline ng lahat ng news media. Ano man ang nagtetrend na paghahanap o iba pang pagraranggo ng impormasyon, patuloy itong nangunguna sa mga nasabing listahan. Agad na tumugon ang mga bansa sa buong mundo nang matanggap ang balita. Hindi mabilang na mga eksperto at iskolar ang sumugod sa Japan upang suriin ang sitwasyon at magsagawa ng malalim na pananaliksik. Sa ilang sandali, tinalakay ng publiko ang bagay na ito. Gayunpaman, para sa mga mamamayang Hapon, ang higit na ikinababahala nila ay hindi ito, ngunit ang katotohanan na ang napakalaking bundok na tulad ng Mount Fuji ay maaaring lumubog at gumuho sa patak ng isang sombrero. Kaya, hindi ba ang buong Japan ay malapit ng lumubog din? Sa sandaling lumitaw ang nakababahalang paksa na ito, agad itong nagdulot ng gulat sa mga Hapon. Ang mga may kakayahang umalis ng bansa ay nagsimulang isaalang-alang ang hinaharap at tumakas sa ibang bansa. Si Richit Asterisk. Sa Rockefeller Manor sa California, ang mga taong naninirahan sa loob ay natural na matagal nang nakatanggap ng balita at nag-aalala tungkol sa kilusan sa Japan. Ang nakaraang mahusay na labanan sa Higurashi Shrine ay bumulaga sa kanila. Ngayong ang bundok Fuji ay biglang gumuho at lumubog, ang lahat ay lubos na natahimik. Ginawa ba ito ni Alex at ng iba pa? Ligtas ba sila? Sa sandaling ito, si Cheryl ay nasa Rockefeller Manor din. Tumakbo siya sa kalagitnaan ng gabi para tanungin ang sitwasyon ni Alex. Matapos malaman na walang tiyak na balita sa panig na ito, nanatili lamang siya sa Rockefeller Manor.
Dati siyang dumadating na doktor ni Brittany at may magandang impresyon din si Brittany sa kanya. Matapos malaman na sila ng kanyang anak ay nagkaroon ng malalim na relasyon, sinubukan ni Brittany ang kanyang makakaya na pakalmayan siya. Ngayon, isang mas malaking pag-aalala ang dumating. Nag-aalala ang lahat na may nangyari kay Alex sa lokasyon ng lumubog na Mount Fuji. Sabi ni Dorothy, dapat imposible, di ba? Bagamat nakakatakot para sa kanya na mabuhay ng 500 taon, iyon ang Mount Fuji na pinag-uusapan natin. Isa itong malaking bundok na mahigit 3,700 metro sa ibabaw ng dagat. Paano ito pasabugan ng sinumang tao? Sige, kahit na posible, hindi siya magkakaroon ng ganoon kalaking bomba. Pagkatapos ng pahayag na iyon, bumalik si Alex at ang iba pa sa mansyon. Isang boses ng babae ang umalangaw-ngaw. Talaga, kami ang nagpasabog ng Mount Fuji. Habang papasok ang boses, ganoon din ang mga tao. Ang nagsalita ay si Nora, kasunod sina Alex, Martini, ang Fairy Doctor at ang iba pang Flying Eagle. Hindi sumama si Uncle Drake dahil bumalik muna siya sa Flying Eagle Academy. Hindi rin dumating si Snow Whitney. Ang pagkakakilanlan ni Snow ay hindi angkop para sa kanya upang maglakad sa paligid ng lungsod. Dati kasi siyang asawa ng isang opisyal at marami pa ring nakakakilala sa kanya lalo na sa South California. Alex. Habang kumikislap ang isang figure, may babaeng sumugod at niyakap siya, si Cheryl iyon. Gustong sumugod din ni Dorothy, ngunit napagtanto niyang hindi siya kasing bilis ni Cheryl. Dahil dito, medyo nagalit siya. Nagmura siya sa puso niya, napakawalang hiyang ginang. Cheryl. Nagulat si Alex nang makitang bumalik na si Cheryl. Gayunpaman, ang hindi malinaw na kalungkutan na damdamin na naramdaman niya mula nang umalis siya ay bumuti kaagad. Komportableng malagay sa malambot at mabangong yakap nito habang ang mga kamay nito ay nasa bewang niya. Pagkatapos lumapit din sa kanya sina Waltz, Maya, Dorothy at ang iba pa. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1946. Ang mga tao mula sa Flying Eagles ay bumisita sa Rockefeller Manor sa unang pagkakataon para lamang malaman na si Alex ay nagtago ng napakaraming mistresses sa kanyang bahay. Sabay-sabay silang napatulala. Napabulala si Dancer, oh my God. Kapatid na Miracle Doctor, lahat ba sila ay asawa mo? Ang dami at kalidad na ito ay simpleng top-notch. Uy, pwede bang patawarin mo ako? Inilibot ni Butcher ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ay kasing taba ng bola. Sinong babae ang gusto mo? Sinabi ni Dancer, baka may interesado sa mataba. Isang batang babae ang lumakad. Iniunat niya ang kanyang daliri at itinuro ang tiyan ni Dancer. Tito, totoo ba ang tiyan mo? Siyempre, ang batang babae ay anak ni Zella Yageshort, si Winifred Wood. Natigilan si Dancer. Siyempre, totoo. Pumadjejek si Winifred. Mas malaki pa tiyan mo sa ninang ko. 4 na sanggol ang dinadala ng aking ninang sa kanyang tiyan. Nagtawanan ang lahat. Pagkatapos nito, muling inulit ni Alex ang kanilang paglalakbay sa Japan sa pagkakataong ito. Iniling niya kay Zella na isama muna ang anak niya para maglaro sa ibang lugar. Kung tutuusin, hindi bagay sa isang babae sa edad niya ang mga sasabihin niya. Pagkatapos tinawag pa niya si Jade. Noon lang siya nagsimulang magsalita ng detalyado tungkol sa insidente sa Japan. Laking gulat at tame time ng lahat ng naruroon matapos itong marinig. Sabi ni Jade, kailangan kong pag-usapan ang bagay na ito sa Tatishen. After a pause, she continued, maganda ang ginawa ninyong mga tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang Izanami Shrine sa ilalim ng Mount Fuji sa Japan ay isa sa mga plano ng blood cult na pangunahan ng tribo ng Shirya na salakayin muli ang mga tao. Ngayong nasira mo na ito, tiyak na maaapektuhan nito ang pag-uusad ng kanilang mga aksyon at bibilhin tayo ng ilang oras. Ang nakaraang diskarte ng Flying Eagle laban sa sinaunang force field ay maaaring mga ilangan ng ilang pagbabago. Hindi nagtagal, tumawag siya sa Tatishen, si Eleanor Curtis. Gayunpaman, ang kanyang telepono ay hindi inaasahang naka-off. Kumunot ang noo ni Jade. Ito ay hindi isang normal na kababalaghan.
Sa normal na mga pangyayari, dapat ay on-call ang kanyang telepono sa lahat ng oras. Gayunpaman, ngayon ay nagbago ang pinuno ng Flying Eagles. Tinutya ni Jade ang sarili na isa ng ordinaryong tao at hindi niya makontak si Eleanor. Hindi na rin niya inisip ang iba pang pagpipilian. Samantala, sinabi ni Alex, "Guro, nakuha ko ang pinagmulan ng iyong pagkalason mula kay Carol Rockefeller. Kung hindi ako mali, ito ay dapat na dugo mula sa isang advance na nilalang ng tribo ng Shira. Sa bagay na ito, maaari kong ihiwalay ang antidote mula dito. Kung ito ay sapat na mabilis, maaari kong gamutin ang lason sa iyo sa loob ng 3 araw." Ang galing. Sabi ni Alex, "Huwag na nating patagilan pa. Nabalitaan ko na dumarami na ngayon ang bilang ng mga Nolason sa Long Beach. Kailangan kong kumilos sa lalong madaling panahon. Dahil wala akong lugar para magsagawa ng eksperimento dito, kailangan kong maghanap ng ilang kagamitan." Agad na sinabi ni Cheryl, "Maaari mong gamitin ang Mercy Laboratory." Napangiti si Alex. Iyon din ang naisip ko. Dahil apurahan ang usapin, agad na kinuha ni Alex si Cheryl at iniwan ang mansyon sa Mercy Hospital. Si Richie Asterisk. Samantala, ang mga balita tungkol sa Mount Fuji ay lalong nagiging kahindek-hindek. Pinalibutan ng lahat ng uri ng tao ang malalim na hukay ng lawa ng lumubog na Mount Fuji. Para sa kadahilanang ito, ang Japan ay maaari lamang magpadala ng isang malaking bilang ng mga opisyal ng pulisya upang mapanatili ang kaayusan. Kinailangan din nilang hilahin ang isang kordon upang hindi aksidenteng mahulog ang mga tao sa lawa. Sa ngayon, walang makapagsasabi ng dahilan ng insidenteng ito. Hanggang sa isang tiyak na sandali, 2 taong nakasuot ng pulang damit ang dumating dito. Isang babaeng nakatalukbong ang lumapit sa lawa upang tingnan at amuyin. Sa wakas, nagsalita siya, "Kung hindi ako nagkakamali, ito ay hindi isang natural na sakuna, ngunit isang gawa ng tao na sakuna." Ang lalaking nakasuot ng pulang damit sa tabi niya ay nagtanong, "Ano ang sakuna na gawa ng tao?" "Ginawa ito ng mga tao." "Ano?" "Ito ay ginawa ng mga tao." "Paano nila nagawa ito?" Sabi ng babaeng nakapula, "Mahirap sabihin. I can only deduce na may taong sadyang gumawa nito pero wala na akong ibang alam." Umayo ka at sabihin mo sa Panginoon ang totoo. Kabanata 1947. Ang 2 taong nakasuot ng pulang damit ay agad na sumugod sa Higashiyama Imperial Palace. Ang babaeng nakatalukbong ay may hawak na gintong token at pumasok ng walang sagabal. Maging ang mga gwardya ng palasyo ay gumagalang nang makita siya. Hindi nagtagal, nakilala ng mga tao ang emperador. Nang makita ng emperador ang 2 tao, bakas sa kanyang mukha ang pilgrimage at agad siyang umakyat upang salubungin sila. "Kamahalan, Panginoon Akita, ikinararangal kong makilala ka." Galing pala ang babaeng ito sa pinaka-misteryosong Amaterasu Shrine sa Japan. Siya ang master ng Amaterasu Shrine at kilala bilang Sun Spirit Maiden sa labas na ang ibig sabihin ay ang Diyosa ng Araw. Ang kanyang matayog na katayuan ay hindi mailarawan kaya't hindi niya kailangang lumuhod sa harap ng emperador at mas mataas ang ranggo kaysa sa mga opisyal. Kahit na sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang emperador ay kailangang maging masunurin sa Sun Spirit Maiden. Hindi kailangang lumuhod ang Sun Spirit Maiden sa emperor ngunit iba ang katabi niya. Kailangan pa niyang lumuhod nang makita niya ang emperador. Pagkatapos nito, sinabi ng Sun Spirit Maiden sa malamig na boses, "Aking Panginoon, pumunta ako upang tingnan ang lugar kung saan gumuho ang Mount Fuji. Batay sa iba't ibang mga pangyayari, masasabi kong ang pagbagsak ng Mount Fuji ay hindi dulot ng puwersa ng kalikasan ngunit ito ay gawa ng tao." "Ano?" "Ito ay gawa ng tao." Natigilan ang emperor. Anong uri ng tao ang maaaring maging napakalakas? Napakalaki ng bundok na iyon. Kahit na ang isang nuclear bomb ay inilagay sa ilalim, dapat mayroong 12 dosenang o daan-daang mga ito upang maging sanhi ng gayong kahihinatnan, tama ba? Umiling ang Sun Spirit Maiden. Iyon ay dahil wala kang sapat na malinaw na pag-unawa sa mga bagay na higit pa sa modernong teknolohiya. Nakaawang ang bibig ng emperador.
Masasabing marami na siyang nakitang kakaibang tao, mga taong hindi natitinag sa kumukulong tubig, mga taong hindi naaapektuhan ng mga sandata, mga nakakalunok ng kutsilyo at kahit isang kakaibang tao na nakakain ng bakal. Gayunpaman, ang pagsira sa napakalaking Mount Fuji na may kakayahan ng isang tao ay isang bagay na magagawa lamang ng isang immortal, tama ba? Ikanaway ng Sun Spirit Maiden ang kanyang kamay. Biglang iniunat ng lalaking katabi niya ang kanyang kamay na may nakasisilaw na puting ilaw dito. Pagkatapos tinapik niya ang mataas na mesa sa kaliwang bahagi ng Emperor. Basag. Isang basag na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang tuktok na ibabaw ng walang katapusang solidong mesa ay gawa sa marmol, ngunit daan-daang mga bitak ang bumukas matapos ihampas ng attendant ang mesa. Agad na natigilan ang Emperor. Gayunpaman sa susunod na sandali, nakita niya ang isang mas nakakatakot na eksena. Ang buong mesa ay mabilis na natunaw, naging hindi mabilang na alikabok at nahulog sa lupa sa ilalim ng hindi maipaliwanag na masiglang puting liwanag. Nalaglag ang panga ng emperador. Paano? Paano mo nagawa iyon? Kung ang palad na ito ay ihahampas sa katawan, magiging pulbos din ba ito? Ang Sun Spirit Maiden ay mahinahong sinabi, aking Panginoon, huwag mag-alala. Ito ay isang maliit na trick lamang. Gusto ko lang patunayan sa iyo na may ilang mga kakayahan na lampas sa makamundong pangunawa sa mundong ito, kaya hindi imposible para sa isang tao na sirain ang Mount Fuji. Sa katunayan, noong sinaunang panahon, maraming dakilang mga Diyos at mga santo na maaaring bumunot ng mga bituin gamit ang kanilang mga kamay, sirain ang mga kontinente gamit ang isang paa, pumunta kahit saan at tumawid sa universo. Napatulala ang Emperor habang nakanganga ang bibig. Nagpatuloy ang Sun Spirit Maiden kahapon, may mga magsasaka na nakikipaglaban sa itaas ng pulang-pula na ulap ng Higurashi Shrine. Hindi iyon isang bagay na maaaring madamay ng mga mortal. Ang Amerika ay may mahabang kasaysayan at marami silang mga chi cultivator. Bukod dito, mula noong sinaunang panahon, mayroong isang alamat na hawak ng Amerika ang mga tunay na misteryo ng mundo. Ang mga sagradong bundok na naiwan mula noong sinaunang panahon ay nakatago sa Amerika, ngunit lahat sila ay malalim na nakatago. Nagpapadala ako noon ng maraming tao para hanapin sila, ngunit hindi nila mahanap ang mga bundok. Kung hindi ako nagkakamali, ang Alex Rockefeller na iyon ay isang makapangyarihang chi cultivator. Gusto ko siyang makilala. Medyo matagal bago naintindihan ng Emperor ang impormasyon. Nauutal siya, ikaw. Paano mo siya makikita? Sinabi ng Sun Spirit Maiden, siguro nakaalis na siya sa Japan ngayon. Dahil sa ilang kadahilanan, hindi ako makaalis sa Japan kaya siya mismo ang pumunta dito. Ngayon na ang opinyon ng publiko tungkol kay Alex Rockefeller ay tumaas, maaari mong gamitin ang presyon ng panlipunang opinyon upang gawin siyang pumunta dito ng mag-isa. Kung tama ang hula ko, dapat may kaugnayan siya sa pagbagsak ng Mount Fuji. Pagkaalis ng mga tao mula sa Amaterasu Shrine, agad na tinipon ng emperador ang kanyang mga tao upang masigasig na hanapin ang Amerikanong nagngangalang Alex Rockefeller. Nagsimula pa siyang gumawa ng opinyon ng publiko na naglalarawan kay Alex Rockefeller bilang isang sospek na terorista. Hindi nagtagal, lumabas ang isang lalaki mula sa opisyal na departamento ng Japan. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1948. Ang lalaking ito ang ama ng pamilya ng tatlo na iniligtas ni Alex sa Mount Fuji noon. Sa pangalawang pag-iisip, nagpasya siyang iulat ang insidente na naganap sa Mount Fuji. Kahit na nailigtas ni Alex ang pamilya ng tatlo, siya rin ang demonyong Samaira sa Mount Fuji. Sa pagdating ng nakasaksi, ang pinagkasunduan ng mga opisyal ng Japan ay mas tumagilid. Iniling ng Emperor sa kanyang mga nasasakupan na gawin ang kanilang makakaya upang himukin si Alex na pumunta ng personal sa Japan upang magbigay ng paliwanag sa publiko at sa mundo. Ito ay dahil ang Mount Fuji ay kabilang sa buong sangkatauhan. Kaya, ang opinyon ng publiko. Festered. Hinahanap ng buong mundo ang lalaking ito na tinatawag na Alex Rockefeller. Si Alex Rockefeller ay naging lubhang kilala. Siyempre, maraming lalaki na nagngangalang Alex Rockefeller sa buong Amerika.
Gayunpaman, alam pa rin ng maraming tao ang pagkakakilanlan ni Alex Rockefeller na nahuli sa whirlpool ng pampublikong opinyon. Kabilang sa kanila, ang nagdusa ng pinakamatinding panggigipit ay hindi si Alex kundi ang mga opisyal ng Amerika. Ito ay dahil ang bagay na nilikha sa oras na ito ay masyadong malaki. Hindi lamang ang Japan, ngunit ang anumang bansa ay namangha at natakot sa mga paraan na maaaring sirain ang Mount Fuji. Ang ganitong uri ng paraan ay hindi narinig. Kung nawasak niya ang Mount Fuji sa pagkakataong ito, paano ang susunod na pagkakataon? Wawasakin ba niya ang isang buong lungsod? Kung ang paraan na ito ay gagamitin sa isang lungsod na may malaking populasyon, anong uri ng kakilakilabot na kahihinatnan ang magaganap? Lalo na ang Republika ng May, na palaging itinuturing ang Amerika bilang isang haka-haka na kaaway, ay labis na nababalisa. Nagtaka sila kung ang Amerika ay may pag-aari ng ilang uri ng sobrang armas. Kaya naman si Alex man talaga ang may kasalanan o hindi, kailangan niyang lumapit. Kung hindi siya sumulong, kung gayon ang mga opisyal ng Amerika ay dapat na humarap upang ipaliwanag ang dahilan. Sa ilang sandali, ang hepe ng Amerika ay labis na nahirapan sa bagay na ito. Si Richard Asterisk. Samantala, walang alam si Alex sa lahat ng nangyayari sa labas. Sa kasalukuyan, siya at si Cheryl ay parehong inilalagay ang lahat ng kanilang mga isip sa laboratorio upang saliksikin ang nakuhang espesyal na dugo sa loob ng ring ng inventaryo ni Carol. Habang pinag-aaralan nila ito, mas nakakaalarma ito. Ang kapangyarihang nakapaloob sa sample ng dugo na ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang kanilang pananaliksik ay umabot sa bottleneck nito. Ang ganitong uri ng dugo ay nangangailangan ng katawan ng tao bilang host upang maipakita ang tunay na anyo nito. Bukod dito, kailangang babae ito dahil ipinakita ng iba't ibang pag-aaral na ang dugong ito ay nagmula sa isang babae. Ito ay nagmula sa isang marangal na babaeng angkan mula sa tribo ng Shira. Pero, sino kaya ang hahanapin nila? Sa oras na ito, sinabi ni Cheryl, hayaan mo akong gawin ito. Hindi tayo maaaring maghanap ng iba dahil hindi sila pamilyar sa pananaliksik. Kaya, masusubok ko lang ito sa aking sarili. Napatulala si Alex. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Paano kung may mangyari? Napatingin si Cheryl sa kanya. Hindi ba dapat maging masaya ka kapag may nangyari sa akin? Kung gayon, hindi na kita guguluhin o bubuluhin. Ano bang ipagsasabi mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Deep down, hindi mo talaga ako gusto, tama ba? Ikaw, bakit mo naisip iyan? Kung gayon, naglakas loob ka bang tingnan ako sa mga mata at sabihin na mahal mo ako? Kabanata 1949. Umiling si Alex. Ito ay talagang nakakalito na tanong. Kung may tumitingin sa iyong mga mata at sinabi ang tatlong salitang I love you, magtitiwala ka ba sa kanya ng buo at ibibigay ang iyong sarili sa kanya? Kung gagawin ito ng isang babae, babayaran niya ito ng maaga o huli. Kumunat ang noo ni Cheryl at sinabing, pagkatapos ng lahat ng pag-uusap na iyon, hindi ka pa rin nangangahas na sabihin ito. Kapakipakinabang ba ito? Kapakipakinabang. Ano ang silbi nito? Namumula ang mga mata ni Cheryl dahil hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mukha. Kung hindi mo man lang masabi ang tatlong salitang I love you, ibig sabihin wala na akong puwang sa puso mo. Paano kung magsinungaling ako? Gusto ko rin marinig. Gusto ko lang marinig na sabihin mo ang mga salitang I love you. Gaano kahirap iyon? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kahit kasinungalingan? Bigyan mo lang ako ng dahilan para lokohin ang sarili ko, okay? Halos mapasigaw siya sa sinabi nito. Pagkatapos sumigaw, tumingkayad siya sa lupa, humihikbi. Nadurog ang puso ni Alex nang tumingin ito sa kanya. Napabuntong hininga si Alex, yumuko at binuhat siya. Aniya, kaunti lang ang bigat ng tatlong salitang I love you. Ang ilang mga tao ay nagsasabi nito sa maraming babae sa isang araw. Ngunit ang tatlong salitang ito ay maaari ding maging kasing bigat ng bundok at mas malaki pa sa buhay. Cheryl, masasabi ko ang tatlong salitang ito sa iyo. Hindi lang ako ang magdadala ng kahihinatnan pagkatapos kundi ikaw din. Niyakap siya ni Cheryl at umiyak.
Sabi ni Alex, alam ko ang pinagdaanan mo at alam ko kung gaano mo kagalit ang tatay mo. Dahil sa pangyayaring ito noong kababata mo, ikinulong mo ang iyong sarili sa mga lalaki at hindi ko nais na maranasan mo muli ang ganoong uri ng hirap. Natatakot ako na ang tatlong simpleng salita na ito ay maaaring magdulot sa iyo ng trahedya mamaya. Ikaw ay talagang isang walang kapantay, perpektong babae sa aking puso. Walang kapantay. Paano na ang asawa mo? Sabi ni Alex, alam mo rin naman yung experience ko dati. Minsan akong nakipagdiborsyo at natanggap ko pa ang divorce certificate. Sa ilang sandali, nagkaroon kami ni Dorothy ng malaking problema sa aming relasyon. Sa oras na iyon, dumating ka sa buhay ko. Mayroong maraming mga sandali kung saan hindi ko nais na bumalik at sa halip ay manatili sa ospital. Maaari mong isipin na ito ay isang biro, ngunit sa oras na iyon, kapag sinasamahan ko ang aking walang malay na inaaraw at gabi, wala akong makitang pag-asa at pakiramdam ko ay laging napuno ng kadiliman ang mundo. Araw-araw, mainit lang ang pakiramdam ko tuwing papasok ka. At saka, hindi ko alam kung kailan, inaabangan ko ang pagpasok mo araw-araw. Matamang nakikinig si Cheryl. Totoo ba? Umiti si Alex at tumango. Siyempre totoo. Sa oras na iyon, naisip ko kung gaano kasaya kung si Dorothy ay kalahating maamo tulad mo. Kung ganoon, bakit hindi ka nakipaghiwalay sa kanya ng tuluyan? Mahirap na ipaliwanag ang bagay ng ilang sandali. Masasabi ko lang na iba ang sitwasyon noon. Kung ibang tao iyon at ikaw ang asawa ko, malamang ay kapareho mo siya. Pareho itong konsepto na hindi kayang pagalingin ng mga doktor ang kanilang sarili. Sabi ni Cheryl, sabihin mo na lang. Inihanda kong mabuti ang mga darating. Sigurado ka ba? I'm 100% sure. Handa akong tiisin ang lahat. Sige. Pinitik ni Alex ang kanyang daliri at lumitaw ang isang crimson rune sa langit. Ito ang kanyang espiritual na panunumpa sa dugo. Handa akong sumumpa ng dugo para ipahayag sa langit at lupa na ang pagmamahal ko kay Cheryl Coney ay mananatili magpakailanman. Sumabog ang dugong anteng-anteng at nakumpleto ang panunumpa. Cheryl, mahal kita. Natigilan si Cheryl. Ikaw, masasabi mo lang. Bakit kailangan mong manampa ng dugo? Para mapatunayan ko ang sincerity ko. Si Cheryl ay hindi masyadong malinaw tungkol sa mga bagay sa paglilinang, ngunit naisip niya na ang paggawa ng isang espiritual na panunumpa sa dugo ay malamang nakatulad ng paggawa ng isang pangako. Bagamat medyo hindi siya komportable, hinayaan niya lang itong mad-ulash. Ang hindi niya alam ay, ang isang espiritual na panunumpa sa dugo ay katulad ng isang tanikala para sa mga magsasaka. Kapag naitatag na ito, hinding-hindi ito magsisisi. Kung hindi, ang isang tao ay magdaranas ng parusa sa lightning tribulation sa ilalim ng mga patakaran ng landas ng Diyos. Ito ay magiging mas nakakatakot kaysa sa isang ordinaryong kidlat na kapigatian na halos hindi makaligtas. Mahal din kita. Sabi ni Cheryl, alam kong imposibleng pakasalan mo ako ngayon. Pero umaasa pa rin akong madadaanan natin ang seremonya ng kasal. Kasal, seremonya. Ayaw mo ba? Noong una, binigyan siya ni Cheryl ng mapusok na halik. Pagkatapos tumalon siya para kumuha ng 3 alcohol lamp para sa eksperimento. Inilapag niya ang mga ito sa lupa ng maayos at sinindihan. Pagkatapos tinanong niya si Alex, gusto mo bang gawin ito o hindi? Napakamot ng ulo si Alex. Dati, gumamit sila ni Dorothy ng isang sinaunang sertipiko ng kasal. Hindi niya akalain na si Cheryl pala ang gagawa ng isang drama ng seremonya ng kasal. Gusto ko. Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1950. Tumango siya. Ginawa niya ang espiritual na panunumpa sa dugo, kaya bakit siya matatakot sa isang seremonya ng kasal? Dahil kasal iyon, tinawag pa niya si Gilherm para maging saksi sa kasal dahil hindi sila makakapagdaos ng kasal kung walang testigo. Kaya naman, naging saksi sa kasal ng 2 tao si Gilherm. Tuwang-tuwa si Gilherm nang marinig iyon. Binabati kita, young master at young madam. Pagkatapos nito, sina Alex at Cheryl ay dumaan sa seremonya ng kasal sa ilalim ng saksi ni Gilherm.
Alex Rockefeller, kinukuha mo ba si Cheryl Coney bilang iyong asawa? Oo. Tinatanggap mo ba, Cheryl Coney, si Alex Rockefeller bilang iyong asawang-asawa? Oo. Maaari mo nang halikan ng nobya. Tungkol sa katuparan. Pumadjek si Gilherm at sinabing, Young Master, Young Madam, congratulations. Ang kondisyon dito ay hindi maganda. Mayroon lamang isang kwarto na pag-aari ni Young Madam sa ospital. Bakit hindi kayong dalawa pumunta sa kwarto at hihihi? Namula si Cheryl at sinabing, our consummation can wait. Ngayon, nauubos na ang oras at kailangan pa nating pag-aralan ang antidote para sa pinagmulan ng lason. Kung hindi, mas maraming tao ang malalason. Ngayon ang mga isolation ward ng aming ospital ay masikip. Habang sinasabi niya iyon ay tumingin siya kay Alex. Cubby. Oo. Halikan mo ako. Masunurin siyang hinalikan ni Alex sa labi. Dahil sa hiya, nagmamadaling umiwas ng tingin si Gilherm. Samantala, sinaksak ni Cheryl ang sarili sa hita gamit ang disposable syringe na naglalaman ng lason na dugo na matagal na niyang inihanda. Sa sumunod na segundo, nagsimulang dumaloy ang nakalalasong dugo sa katawan ni Cheryl. Swoosh! Ang walang hangganang banggaan ng enerhiya ng dugo ay lumitaw sa kanyang mga meridian. Nagsimula ring magsikip ang mga dugong ugat sa kanyang sclerae at lalong namula. Naging kakaiba rin ang aura ng kanyang katawan. Naramdaman ito agad ni Alex. Cheryl, ikaw. Smack. Nahulog sa lupa ang syringe sa kamay ni Cheryl. Nanginginig siya at nanginginig ang lahat ng paa niya habang tinitiis ang matinding sakit. Oh, madam. Anong nangyayari? Anong nangyari sa'yo? Napalingon si Gilherm nang marinig ang ingay. Dahil dito, bigla siyang natakot. Malungkot na sigaw ni Alex nang tumingin sa kanya. Cheryl, paano ka naging tanga? Paano mo talaga ito magagawa? Siguradong may ibang paraan. Umiling si Cheryl. Ito ang pinakamagandang solusyon. Wala na kaming maraming oras at may 12 ng mga pasyente sa mga kritikal na kondisyon. Ang pinagmulan ng dugo ay hindi sapat para ipagpatuloy pa natin ang pagsasaliksik. Sa puntong ito, lumitaw ang mga marka ng dugo sa kanyang mukha. Nanigas ang katawan ni Cheryl habang sumisigaw. Niyakap siya ni Alex, heartbroken. Si Gilherm ay nasa kawalan. Hindi niya alam ang gagawin. Ang seremonya ng kasal ay dapat na isang masayang okasyon, ngunit paano ito nauwi sa ganoon? Sa sumunod na segundo, may kakaibang nangyari. Ang aura sa katawan ni Cheryl ay nagkaroon ng isang mahusay na pagbabago sa sumisikat na enerhiya ng dugo at demonyong chi energy. Ang kanyang bloodline, ibabaw ng katawan, at maging ang kanyang facial features ay lahat ay dumaranas ng kakaibang pagbabago. Ang hindi mabilang na arcane at hindi maintindihan na runic marks ay patuloy na dumadaloy sa ibabaw ng kanyang katawan. Umalas siya sa yakap ni Alex. Dahan-dahan siyang bumangon at lumutang sa hangin. Sobrang nakakagulat ang aura niya. Till then.